May idaraos na play ang Theater Guild na kinabibilangan ng karamihan sa mga kaibigan ni Melissa. Karamihan sa kanila ay kasali sa play, ang iba naman ay sa production. May mga bisita silang top officials ng university, kaya nagpa-cater sila. Yung good for 30 persons? Papatulan ba yun ni Dave? Nakataas ang kilay na reaksyon ni Shane. Bakit naman hindi? Business is business, sabi ni Ruby. Pero baka mapamahal tayo kung sa Lola Tessie pa tayo magpapakater. Bakit hindi na lang sa pinakamalapit na Jollibee o McDo? Suhestyon ni Ana. Oo nga naman, sabad ng iba. Tiningnan ni Bella si Melissa. Pwede ba? Nakipag-usap na ako sa Lola Tessie. Any moment tomorrow idarating na ang pagkain. Malaki naman ang sales ng ticket At magbibigay ako ng share. Para kay Melissa ito, guys. Naintindihan na ng mga kaibigan nila ang ibig sabihin ni Bella, kaya hindi na nagtanong at umapila pa ang mga ito. O yung foods para sa Santa Teresita, kompleto na ba? Tanong ni Dave sa kanyang mga staff. Nasa ban na po lahat, sir. Ready for delivery na po. Tiningnan niya ang kanyang wristwatch. Okay, it's 20 minutes before 6. Tamang-tama bago mag-6 nandoon na kayo. Sir, may ibinilin si Melissa. Sabi ng isang staff niya. Nire-request niya na kayo ang personal na magdala ng food sa Santa Teresita para makapanood na rin daw po kayo ng play. Kumunot ang noo niya. Ako? Pinanonood niya ng play nila? Kasama pa ba yun sa catering services natin sa kanila? Iyon po ang bilin niya, sir. No! Wala akong panahon sa mga play-play na yan. Ang hirap dyan sa grupong yan, lalo na kay Melissa. Parang nagiging paborito kong kulitin. Para bang wala akong ibang ginagawa sa buhay ko. Sir, baka kaya kayo madalas kulitin ay dahil sa mga mata ng namatay niyang boyfriend na nasa inyo na ngayon. Sabi ng staff niyang si MJ. Gano'n na nga. Pagsang-ayon niya. Sige, dalhin na yung mga pagkain na yan sa university nila. Tumunog ang telepono. Siya na ang sumagot niyon. Siya ang hinahanap ng babaeng tumawag. Parang nabobosesa niya ito. Yes, who's this? Dave, si Melissa ito. Ipa-follow up ko lang yung food. Papunta na riyan ang mga staff ko, ipina-double check ko lang kung kumpleto ng lahat pati china at silverwares. Are you coming? Mas maganda sana kung ikaw mismo ang magdadala ng mga pagkain dito. Gusto sana naming mapanood mo ang mga play na pinaghirapan namin. Napabuntong hininga siya. Hindi niya alam ang isasagot. Hindi ba pwede, Dave? Muling sabi nito. Nakikiusap ang tono nito. Kahit naman sandali lang, please. Muling napabuntong hininga siya. Okay, sige. Ako na ang personal na magdadala ng mga pagkain dyan. Pagbibigyan na rin kita, manonood ako ng play nyo. Napipilitan man ay pinagbigyan na niya ito. Tutal, nakakatulong naman sa business niya ito at mukhang marami pa siyang catering services na gagawin para dito at para sa mga kaibigan nito. Kailangan siyang makisama at mag-PR sa mga prospective customers niya. Ganoon ang isang magaling na negosyante. Noong una ay boring para kay Dave ang play na pinapanood. Inaantok nga siya. Pero habang nagtatagal, nakikita niya ang ganda ng palabas. Naaaliw rin siya sa mga bigay-todong performance ni Melissa. Parang nabitin pa siya nang matapos ang play. Nagtuloy kaagad siya sa backstage para bigyan ng instructions ang dalawang staff na naka-assign sa catering. Nagustuhan mo ang play? Agad na tanong ni Melissa sa kanya. Okay naman, sagot niya sa tanong nito. Salamat at pinaunlakan mo ang invitation ko. May time lang ako ngayon kaya nakapanood ako. Pero mas madalas loaded ako. Wala na nga akong social at nightlife eh.
Minsan ay sumama ka naman sa mga gimmicks naming magkakaibigan. Sabi nito sa kanya. No thanks, pero wala kasi akong panahon sa mga ganyan. Natahimik ito. By the way, I've had to go. May iwan naman ng mga staff ko. I hope you enjoy the food. Pagkasabi niyon ay nagmamadali na siyang umalis. May panghihinayang na nakatingin na lamang si Melissa sa palayong binata. O, nasa na si Dave? Tanong ni Jamir sa kanya. Hayun, nag-disappear na naman. Malungkot na tugon niya. Parang hirap abutin ng lalaking iyon, no? Anang isa sa mga kaklase at kaibigan niyang kasama sa play. Halika na nga, kumain na tayo. Hinahanap ka nga pala ni Dean Castro. Ang galing-galing mo raw. Nauna na itong bumalik sa mga kasama nila sa backstage. Siya ay naiwan pa ring nalulungkot dahil sa maagang pag-alis ni Dave. Naisip niyang tama si Jamir sa sinabi nito na mahirap abutin si Dave. Nagulat pa si Dave na nang buksan niya ang kanyang email account ay makita niyang punong-puno iyon ng email na nanggaling kay Melissa. May email message ito na nagpapasalamat sa masarap na pagkain at sa panonood niya ng play ng mga ito. Sa isang email nito, sinabi nitong gumagaan daw ang kalooban nito kapag nakikita siya. Kaya lang daw, sana ay ngumiti siya ng mas madalas. Ang hirap sa mga kabataang to, wala kasing ginagawa sa buhay kaya kung ano-ano na lang ang ginagawa. Inuubos na lang nila ang oras sa pag-i-internet. Paano aasenso ang Pilipinas kung ang mga ganitong klaseng kabataan ang bubuo sa susunod na henerasyon? Pagkatapos pahapyawan ng basa ang mga email ni Melissa, ay nilampasan na lamang niya ang mga iyon. Mayroon siyang mas importanteng dapat gawin. Business mails ang binabasa at ipinapadala niya sa ilang business connection. Alam niyang nakuha nito ang email address niya sa calling card na ibinigay niya sa kaibigan nitong si Bella. Kailan kaya ako titigilan ng makulit na teenager na to? Lihim na pagtatanong ni Dave sa kanyang sarili. Have you heard the news, Dave? Tanong sa kanya ng pinsan niyang si Kaloy. Tinawagan siya nito sa cellphone. Nakasakay siya sa kotse at kasalukuyang naiipit siya sa traffic sa C5. About what? Press is coming back. Nagtagis ang mga bagang niya nang marinig ang pangalang sinambit ni Kaloy. Pressy. Hindi na sana niya gustong marinig ang pangalang iyon dahil sakit lang ang idinudulot niyon sa kanya. Bumuntong hininga siya. Hindi ako interesadong makarinig ng balita tungkol sa kanya. Nakatiimbagang nasabi niya. Pero hindi ka ba nagtataka kung bakit babalik siya samantalang ilang buwan pa lang ang nagdaan mula nang maikasal sila ni Iggy? I said wala na akong pakialam sa kanila. Baka lang ka ako interesado ka. According to Shania, may nangyaring hindi maganda habang nasa Australia ang dalawa. Ang tinutukoy nitong Shania ay girlfriend nito na nagkataong pinsan din ni Pressy. Si Pressy ay 2 taong naging girlfriend niya bago siya na-aksidente at nabulag. Mahal na mahal siya nito noon, kaya hindi niya akalaing iiwan siya nito sa panahong kailangan niya ito. Sumama ito kay Iggy, kababata niya at parang kapatid na ang turing niya. 5 buwan pa lang ang nakalipas mula nang mabulag siya nang mabalitaan niyang sumama si Pressy kay Iggy sa Australia na 2 taon nang nakabase roon at nagbakasyon lang para dalawin siya pagkatapos niyang maaksidente. Napakasakit ng ginawa sa kanya ng dalawa. Kung sino pa ang inaasahan niyang mapagkukunan niya ng lakas at inspirasyon sa mga panahong hindi siya nakakakita, ang mga ito pa ang nagtaksil sa kanya. Noon siya nagsimulang maging bitter sa nangyari sa kanya. I cannot blame Pressy. Natakot siyang hindi na ako muling makakita. Ano nga naman ang magiging buhay niya sa akin? Sinong babae ang gugustuhin magpakasal sa isang lalaking bulag na sa halip na siya nga alagaan ay siya pang mag-aalaga?
Naalala niya ang sabi niya noon kay Kaloy. Ito rin kasi ang nagtapat sa kanya ng tungkol sa pagsama ni Presi kay Iggy. Ngunit maraming kumondena kay Presi sa ginawa nitong pagtalikod sa kanya. Nakipag-divorce daw kaagad si Iggy kay Presi dahil may kinalolokohan nitong ibang babae. Anak daw ng isang hotel magnate. Patuloy ni Kaloy sa pagbabalita sa kanya mula sa kabilang linya. Nagbago na raw ang damdamin ni Iggy kay Presi kaya balak nang bumalik ni Presi rito. Hindi niya alam kung ikatutuwa niya ang narinig. Buti nga sa kanya, sabi ng mahinang tinig sa isip niya. Ngunit dapat ba niyang ikatuwa ang pagdurusa ng iba? Awang-awa nga si Shania sa pinsan niya. Tarantado naman kasi yung dating matalik na kaibigan mo minsan eh. I don't want to talk about them anymore, Kaloy. Sige na, I'm driving. Umuusad na mga sasakyan. Okay. Ipinaalam ko lang naman sa'yo kung ano ang latest news tungkol kay Presi. Minahal mo rin naman yung tao, hindi ba? Marami rin kayong magandang pinagsamahan. Minahal mo rin yung tao. Marami rin kayong magandang pinagsamahan. Tila nag-echo iyon sa kanyang isip. Totoong minahal niya si Presi. Mahigit 2 taon din ang kanilang relasyon. At sa panahong iyon, marami silang naipong magagandang alaala. Katulong niya ito sa pagsisimula ng business niya. Nakasuporta ito sa lahat ng gawin niya. Napakalambing nito. Ito ang nagbigay ng kakaibang kulay ng buhay niya. Her smile could make his day. Kaya hindi siya makapaniwalang magagawang iwan siya nito. Na matatakot itong siya ang magiging kasama nito sa kinabukasan. Nang mabulag kasi siya, hindi tiniyak na mga muli pa siyang makakakita. Ngunit, hindi siya sumuko. Nagpunta siya sa Amerika at humingi ng opinyon mula sa mga dalubhasa. May isang doktor na nagsabi sa kanyang may pag-asa pa siyang muling makakita base sa resulta ng mga pagsusuring isinagawa sa kanya. Pagbalik niya sa Pilipinas, may isang Filipino doktor na nakilala ng lola niya ang nagbigay sa kanya ng buong pag-asa na muli siyang makakakita dahil maaari pa raw tumanggap ng kornea ng ibang tao ang kanyang mga mata. Nang muli siyang makakita, si Presi rin sana ang gusto niyang unang makita. Ngunit wala na ito at nagpa siyang sumama kay Iggy. Napakadali siyang isinuko ni Presi. Hindi pa niya ito napapatawad at si Iggy. Sinayang niyang pagmamahal ko sa kanya. Ngayon magsisisi siya. Napakabilis ng karma sa kanya. Aniya habang mabilis na nagmamaneho patungo sa Lola Tessie. Debut na ni Melissa sa susunod na linggo. Pero wala na ang excitement na nararamdaman niya noong pinaplano pa lamang niya ang mga detalye tungkol sa kanyang party. Tiniyak niya at ng mami niya na magiging espesyal ang araw na iyon para sa kanya. Nakahanda na ang mga karosang sasakyan niya na hihilahin ng 2 pony. Kasama sana niya si Ivan sa pagsakay roon. Royalty ang magiging motif ng debut niya. Mula sa magiging setup ng venue, sa isusuot na mga kasama sa cotillion, sa mga decor, maging ang isusuot sana ni Ivan ay kinopya sa isang royal attire ni Prince William. Ang gown niya ay inspired mula sa isa sa mga royalty attires ni Princess Diana. Beige ang kulay niyon. May isusuot siyang korona na imitation din ng crown na isinuot ng dating Princess of Wales. Maging ang mga kaibigan niya ay excited sa darating na debut party niya. Ngunit sa biglaang pagkamatay ni Ivan, ang excitement niya noon ay nalambungan ng mga lungkot. Ngayong wala na ang kanyang nobyo, sino ang ipapalit niya na magiging papel sana nito? Ang debut ng isang babae ay isa sa 3 mahalagang okasyon sa buhay ng isang babae. Ang isa ay ang araw ng kanyang kasal, ang isa pa ay ang araw na isisilang niya ang kanyang first baby.
Naalaala niyang sabi ng lola niya noong tumutulong ito sa paghahanda para sa kanyang party. Sa 3 okasyong iyon, gusto sana niyang makasama si Ivan, ngunit alam niyang hindi na mangyayari iyon. Bakit hindi mo imbitahin si Dave at siyang gawin mong escort? Suwestyon ni Bella sa kanya. Napaisip siya. Oo nga ano? Kapag kuway sabi niya. Great idea. Kaya lang, pumayag kaya yun? There's no harm in trying, my friend. Sino ka mo ang naghahanap sa akin, Julius? Tanong ni Dave sa staff niyang tumawag sa kanya mula sa kanyang maliit na opisina sa Lola Tessie. Hayun ho, sir. Itinuro nito ang babaeng nag-iisa sa isang mesa sa gawing sulok. Si Melissa ang natanawan niya. Siya na naman sa loob-loob niya. At tubiling nilapitan niya ito. Bad mood yata siya. Sa loob-loob ni Melissa nang mapansin niyang walang kangiti-ngiti si Dave habang lumalapit ito sa kanya. Tumayo siya nang tuluyang makalapit ito sa kanya. Hi. Alanganin ang pagkakangiti niya rito. Nag-iisa ka yata? Wika nito sa kanya. Wala akong maisama eh. Nakaka-istorbo ba ako? Busy ka ba? I'm always busy. Gusto ko kasing bumawi sa mga panahong nasayang noong hindi ako nakakakita. May kailangan ka ba? Kasi ang totoo niyan, gusto sana kitang imbitahin. Next Sunday ay isa-celebrate ko ang aking debut. Debut mo? Ulit nito. Naupo ito sa siliyang kaharap ng kinauupuan niya. Tumango siya. Pumormal ang ekspresyon ng mukha nito. Actually, hindi ako mahilig sa parties eh. Ganun ba? Nagdalawang isip na tuloy siyang sabihin kay Dave ang talagang pakay niya rito. Sayang, ire-request ko pa naman sanang ikaw ang maging escort ko sa gabing yon. Escort? Maang naulit nito. Oo sana. Bakit ako? Wala ka na bang ibang pwedeng alukin? I'm sure marami ka namang male friends. Besides, hindi ko naman kilala ang circle of friends mo. Ganon din ang family mo. Ako naman mismo ang nag-invite sa'yo, saka ikaw talaga ang personal choice ko na maging escort ko. Ilang segundong pinagmasdan siya nito. Lalong kumunot ang noo nito. Seryosong-seryoso rin ang ekspresyon ng mga mata nito. Kung hindi namatay si Ivan, syempre siya ang escort mo, right? Alanganing tumango siya. Oo. Tugon niyang hindi nakatingin dito. Sabi ko na nga ba eh. Saad nito. So ako ang hahalili sa dapat ay magiging role niya. Medyo sarcastic ko na ang tono nito. Tumango siya kahit nararamdaman niyang minamasama nito ang ideyang iyon. If it is okay with you. Bumuntong hininga ito. Hindi ako makakapag-commit eh. Masyado kasi akong loaded ngayon. Gusto kitang pagbigyan, pero baka umasa ka lang. Pagkatapos ay hindi ako makadalo. Iba na lang ang kunin mong escort. Kapag maluwag ang time ko, dadaan na lang ako. Hindi siya nakakibo agad. Alam niyang sinisikap lang nitong huwag siyang masaktan, pero ang sumatotal ng gustong sabihin nito ay tinatanggihan nito ang imbitasyon niya na maging importanteng bahagi ng pagse-celebrate ng kanyang 18th birthday. Nararamdaman din niyang hindi nito nagustuhan ang pagpunta niya roon. Sige, okay lang, sabi niya habang pinipilit itago ang sakit sa kanyang kalooban. Noon lamang niya napagtantong bakit siya pauunlakan nito, gayong hindi pa nga pala niya lubos nakakilala ito. Tell me, Melissa. Biglang sabi nito na lalong sumeryoso. Ginagawa mo ba ang lahat ng ito dahil pakiramdam mo nabubuhay si Ivan kapag nakikita mo ko? Natigilan siya. Hindi tuloy kaagad siya nakapagsalita. Dave, pasensya ka na. Namimiss ko lang talaga si Ivan. Naintindihan ko yon.
at pinipilit ko pang mas intindihin. Pero baka nakakalimutan mong may sariling buhay ako na iba kay Ivan. I'm not his extension. Mga mata lang niya ang napunta sa katawan ko. Hindi ang buong pagkatao niya. Wala na siya. Huwag mo akong gamitin para lang buhayan siya sa isip at puso mo. It would be unfair. Hayaan mo na si Ivan. Let go of him. Natigilan siya sa mga sinabi nito. I'm sorry ha, ayokong ma-offend ka. But I have to be blunt. Patuloy nito. Kung kinukulit mo ako dahil nabubuhay si Ivan sa isip mo, kapag nakikita mo ako, please, iba na lang istorbohin mo. Wala akong panahong palagi kang i-entertain. Parang ipinako siya sa kinauupuan niya. If you'll excuse me, marami pa akong dapat harapin. Pagsisilbihan na lang kita ng snack o murder ka kahit anong gusto mo. Tumango na lamang siya dahil wala siyang nasabi. Hanggang tumalikod na ito at bumalik sa ginagawa nito ay naiwan pa rin siyang hindi kumikilos. Tila namanhid ang buong katawan niya sa sobrang sakit na naramdaman niya dahil sa pananopla nito sa kanya. Pasado 2:00 na ng madaling araw nang makauwi si Dave mula sa Lola Tessie. Kahit pagod ay hindi siya agad makatulog. Uminom siya ng kaunting brandy habang nanonood ng TV. Isang documentary show ang pinapanood niya habang nagpapaantok siya. Gusto niyang isiping tama lang ang ginawa niya kay Melissa kanina. Pakiramdam niya ay naiistorbo na siya nito para lang gamutin ang pangungulila nito sa dating kasintahan nito. Hindi niya gusto ang ideyang ginagamit lang siya nito para patuloy na buhayin si Ivan sa isip nito. Maya-maya ay minabuti niyang buksan ang kanyang personal computer upang mag-internet. Nang buksan niya ang mga Yahoo Messenger account niya ay nakita niyang naka-online si Melissa. Nag-buzz ito sa kanya. Heto na naman ang makulit na girlfriend ni Ivan. Sa loob-loob niya. Maya-maya ay nag-hi ito sa kanya. Upang hindi siya makulit nito, ay ipinasya niyang patayin na lamang uli ang computer. Nagbalik siya sa panonood ng TV. Napukaw ng atensyon niya ng pinanonood na isang lalaking ini-interview. Nabiyudo ito nang mamatay ang asawa nito na isa sa mga naging biktima sa pagsabog ng Glorieta Mall. 31 years old ang lalaki. 3 taong lamang ang mga ito nang mangyari ang trahedya. He was a young professional, intelligent, good-looking, and happily married before the bombing took place. Umiiyak ang lalaki habang ikinuwento nito ang mga huling sandali bago madamay sa pagsabog ang asawa nito. Ngunit bahagyang umaliwalas ang mukha nito nang magsimula itong ikwento ang masasayang sandali ng pagsasama nito at nang maikasal sa namayapang asawa. He saw the pain on the man's face and the loneliness in his eyes. He felt his loss. Napaunat siya sa kinauupuan kapag kuway napabuntong hininga siya. Natouch siya sa mga sinabi nito. I lost my roommate, my wife, my best friend. In the blink of my eye, I lost the most important woman in my life. Malakas ang dating sa kanya ng mga linyang iyon ng lalaking napapanood niya. Hindi man niya ito kilala, nauunawaan niya ang nararamdaman nito. Nawala na rin siya ng minamahal. Ngunit iba naman ang naging sitwasyon nila ni Presi. Sinadya nitong iwan siya. Sinadya nitong saktan siya. Ngunit ang lalaking ito at si Melissa, hindi ginusto ng mga taong minahal ng mga ito na iwan sila. Ang tadhana ang may gawa ng lahat na hindi kayang pigilin ni Melissa at ng lalaking pinanonood niya ngayon. Pinindot niya ang remote control ng 44 inches flat TV at saka pahigang naupo siya. Inukupanan ni Melissa ang isip niya ng mga sumunod na minuto.
Naalaala niya ang sinabi ng ina ni Ivan. Mula pagkabata ay nagmamahalan na sina Melissa at Ivan. Nakatingin ang dalaga sa hinaharap na panahon na si Ivan ang kasama. Napakasakit para sa katulad nito ang biglang pagkawala ng lalaking minamahal nito. Katulad din siguro ng sakit na nararamdaman ng lalaking nawala ng asawa dahil sa Glorieta bombing. Pero kanina, hindi niya pinagbigyan si Melissa dahil hindi niya gustong gamitin siya nito sa pag-iilusyong nabubuhay si Ivan sa kanya. He should have been more sensitive to her feelings. He should have been more accommodating and considerate. Nangungulila pa ito sa namatay na kasintahan at mukhang nakakakita ng kaunting kaligayahan kapag nakikita nito ang mga mata ni Ivan na nasa kanya. Bakit ipinagdamot pa niya ang bagay na iyon? Wala namang mawawala sa kanya kundi kaunting oras. Parang gusto niyang kastiguhin ang sarili sa ginawa at sinabi niya kay Melissa. Sa kabilang banda, naisip din niya saan pupunta ang pag-entertain niya sa pangungulit nito. Hindi niya matutulungan ito na tanggaping wala na si Ivan at hindi na ito dapat mabuhay sa alaala ng namatay na kasintahan. Nawalan din siya ng minamahal, pero pinag-aralan niya kalimutan ito at magpatuloy ng buhay na hindi na ito kabahagi. Iyon din ang dapat gawin ni Melissa. Nagdamdam si Melissa sa mga sinabi ni Dave sa kanya. Ngunit nang makapag-isip-isip siya, napagtanto niyang may katwiran din ito. Hindi niya ito dapat gamitin upang gamutin ang pangungulila niya kay Ivan. Dapat na niyang tanggaping wala na ang kanyang nobyo at kailangang magpatuloy ang takbo ng buhay niya nang hindi na bahagi si Ivan. Ipinangako rin niya sa sariling kahit kailan ay hindi na niya pupuntahan pa si Dave. Ngunit hindi pa naglilipat linggo, ay inutusan siya ng mami niya na umorder ng lumpiang sariwa at pansit palabok sa Lola Tessie. Dahil ang mami niya ang humiling ay hindi siya nakatanggi. Galing siya sa debut party ni Anna, nakalapit din ang birthday niya. Bago umuwi ay napadaan siya ng driver niya sa Lola Tessie. Ang balak sana niya ito na lamang ang utusang bumili ng mga pagkaing hiniling ng mami niya, pero tila may nag-udyok sa damdamin niyang makita si Dave o kahit masulyapan man lang. Hindi na lang siya lalapit dito. Pagbaba niya sa kotse ay nagtaka siya nang mapansing wala ang gwardiya sa harap. Nang itulak niya ang pinto, ay natuklasan niyang nakasara iyon. Sumilip siya sa isang maliit na bintanang may salamin. Nabigla siya sa eksenang nakita. May mga lalaking lumilimas na mga alahas at pera ng mga customers. Nakadapa ang ilang crew malapit sa counter. At si Dave, nakataas ang mga kamay nito. Nakaluhod paharap sa counter at may nakatutok na baril sa batok nito. God! Hinuhold up ang Lola Tessie. Bulong ni Melissa sa sarili. Agad na napaatras siya. Hinubad niya ang kanyang sapatos, sabay takbo pabalik sa kotse. Nag-alala siyang baka maramdaman ng mga hold-uppers sa loob ang presensya niya. Dali Mang Erning, tatawag tayo ng pulis, may nagaganap na hold-upan sa Lola Tessie. Hindi naman nagtagal ay muli silang nakabalik sa restaurant. May kasama na silang mobile patrol. Paalis na ang mga hold-uppers. Nagpulasan ang mga ito nang matanaw ang mobile patrol. Nakatalon pa pasakay sa sasakyan ang iba, ngunit may isang naiwan. Bumalik ito sa loob. Umikot siya sa back door. Nakasalubong niya roon ng ilang staff ng restaurant. Sir! Anas ng mga ito. Nakabaka sa mga mukha ng mga ito ang labis na takot. Hindi pa rin siya nagpaawat. Nang makita niyang si Dave ang tinutukan ng hold-upper at ginawang hostage ay nag-isip siya ng gagawin.